Ubusin mo ampersand apos, yan, Marisol. Isang malaking lagok lang at tapos na ang lahat ng paghihirap mo, ampersand quote. Iyan ang mga salitang binigkas ni Rafael habang nakatitig sa akin sa gitna ng marangyang resepsyon ng aming kasal. Ang boses niya na dati ay puno ng tamis, ngayon ay parang kalawang na kumakaskas sa aking pandinig. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang mga bula nito ay sumasayaw sa ilalim ng mga kristal na chandelier ng Vergara Estate, tila nagdiriwang sa isang bagay na hindi ko pa lubos na maunawaan. Tumingin ako sa paligid. Naroon si Don Emilio, ang aking biyenan, na nakatayo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato, walang emosyon, maliban sa isang matalas na titig na parang humuhukay na ng sarili kong libingan. Sa tabi niya, si Isadora, ang tinitingala kong kaibigan at abogado, ay nakangiti ng tipid habang dahan-dahang humihigop ng sarili niyang inumin. May mali. Ramdam ng bawat hibla ng aking pagkatao na may mali. Bilang isang event planner, sanay akong magbasa ng mga maliliit na detalye, ang panginginig ng mga daliri ni Rafael, ang sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa baso, at ang amoy ng mapait na almond na humahalo sa samyo ng mamahaling alak. Ampersand quote, Rafael, bakit nanginginig ang kamay mo? Ampersand quote, tanong ko sa mahinang boses, sapat lang para kaming dalawa ang makarinig. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ampersand quote, nervous lang ako, mahal. Sobrang saya ko lang na sa wakas, amin na ang buong mundo. Siege na, let's toast for our forever, ampersand quote. Ampersand quote, forever, ampersand quote, inulit ko ang salita habang dahan-dahang kinukuha ang baso mula sa kanya. Ampersand quote, o para sa utang na hindi nyo mabayaran, ampersand quote. Saglit na napatigil si Rafael. Ang kanyang mukha ay namutla, tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling tuksedo. Ampersand quote, anong sinasabi mo, Marisol? Nag-i-imagine ka na naman. Drink it, don't make a scene here, maraming bisita, ampersand quote. Sa halip na uminom, mabilis kong ipinalit ang baso ko sa baso niya sa isang galaw na tanging ang isang taong sanay sa bilis ng trabaho ang makakagawa. Ampersand quote, kung ganoon, magpalit tayo. Mas gusto ko ang kulay ng alak mo. Cheers, Rafael, ampersand quote. Bago pa siya makatutol, itinaas ko ang baso at uminom ng kaunti mula sa kanyang baso, ngunit hindi ko ito nilunok, itinago ko ito sa ilalim ng aking dila. Ngunit si Rafael, sa sobrang kaba at kagustuhang matapos na ang lahat, ay mabilis na nilagok ang champagne na ibinigay ko sa kanya, ang basong orihinal na para sa akin. Isang segundo. 2. 3. Ang baso ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagkabasag ay parang hudyat ng gyera. Napahawak si Rafael sa kanyang liig, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila lalabas sa kanilang mga socket. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging bula lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ampersand quote, Rafael, ampersand quote, sigaw ko, kunway nagugulantang habang dahan-dahang umatras. Sa isang iglap, ang katahimikan ng bulwagan ay napalitan ng kaguluhan. Ngunit bago pa man makalapit ang sinumang bisita, isang malakas na tinig ang bumasag sa hangin. Ampersand quote, huwag ninyong hawakan ang babaeng iyan, ampersand quote. Ayon si Don Emilio. Naglakad siya palapit sa amin, hindi para tulungan ang kanyang anak na ngayon ay nangingisay na sa sahig, kundi para ituro ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ampersand quote, anong ginawa mo sa anak ko, Marisol? Nakita ko ang lahat. Nilagyan mo ng lason ang inumin niya, ampersand quote, sigaw ni Don Emilio, ang boses niya ay umaalingaw sa bawat sulok ng estate. Ampersand quote, Papa, hindi ko magagawa ampersand apos, yan, ampersand quote, sagot ko, pilit na pinapatatag ang aking boses, habang ang luha ay nagsisimulang pumatak. Luha hindi ng takot, kundi ng puot. Ampersand quote, sinungaling, ampersand quote, singhal ni Isadora na biglang sumulpot sa tabi ni Don Emilio. Ampersand quote, Marisol, I saw you. Kanina ka pa kumukuha ng kung ano sa bag mo bago ang toast. How could you do this? Pinakasalan mo siya para lang patayin at makuha ang insurance? Ampersand quote. Nagbulungan ang mga bisita. Ang mga kamera ng mga press na inimbitahan para sa ampersand apos, Wedding of the Year ampersand apos, ay nagsimulang mag-flash sa aking mukha. Sa isang sandali, mula sa pagiging reyna ng gabi,
ako ay naging isang halimaw sa harap ng buong bansa. Lumapit sa akin si Don Emilio, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy tabako at kasamaan. Ampersand quote, akala mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay? You are Guy Vergara now, Marisol. At ang mga Vergara ang nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mabubulok sa impyerno. Ampersand quote. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napasubsob ako sa malamig na sahig, sa tabi ng mga basag na kristal at ng aking asawang unti-unti nang nawawalan ng malay. Ampersand quote, security. Iposas ang babaeng iyan. Dalhin siya sa library. Walang tatawag ng pulis hangga ampersand apos, hindi ko sinasabi, ampersand quote, utos ni Don Emilio. Habang hinihila ako ng dalawang malalaking lalaki palayo sa bulwagan, nilingon ko si Isadora. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang kinukuha ang cellphone ko mula sa mesa. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi ito isang kasal. Ito ay isang execution. At ako ang nakatakdang bitayin. Ngunit habang nararamdaman ko ang hapdi sa aking pisngi at ang higpit ng hawak sa aking mga braso, may isang bagay silang hindi alam. Hindi ko nilunok ang alak na iyon. At sa bawat hakbang palayo sa liwanag, ang takot sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na plano. Ampersand quote, huwag kang titingin sa akin na parang biktima, Marisol. Sa pamamahay na ito, ikaw na ang pinakamasamang uri ng hayop, ampersand quote. Ibinato ni Don Emilio ang isang makapal na folder sa mesa ng library. Ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa gitna ng nakatutuling katahimikan ng silid. Nakaupo ako sa isang malamig na selyang gawa sa hardwood. Ang aking marangyang wedding gown ay parang isang maduming basahan na nakabalot sa aking nangangatog na katawan. Ampersand quote, Papa, alam niyo ang totoo, ampersand quote, pilit kong sabi, habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ampersand quote, hindi ko nilason si Rafael. Siya ang nagbigay sa akin ng inumin na iyon. Nagpalit lang kami ng baso, ampersand quote. Isang nakakangilong tawa ang kumawala kay Isadora habang nakasandal siya sa pinto, tila nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Ampersand quote, really, Marisol? Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa kwentong iyan? We have the footage. We have the witnesses. At higit sa lahat, we have the motive. Isang ambisyosang event planner na nagmula sa putikan, pinakasalan ang tagapagmana ng mga Vergara para lang makuha ang insurance money pagkatapos ng isang oras. Napakagandang headline nito sa mga tabloid bukas, ampersand quote. Ampersand quote, bakit niyo ito ginagawa, ampersand quote, tanong ko, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Don Emilio. Ampersand quote, inibig ko si Rafael. Akala ko, pamilya ang turing niyo sa akin, ampersand quote. Lumapit si Don Emilio sa akin, ang kanyang mga yapak ay mabigat at puno ng otoridad. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ito ng marahas. Ampersand quote, pamilya. Ang isang Vergara ay hindi nagpapakasal sa isang hamak na manggagawa lang kung walang kapalit. Ang pamilyang ito ay lugmok sa utang, Marisol. Utang na ang asawa mo ang gumawa dahil sa kanyang bisyo. At ang tanging paraan para maligtas ang pangalan namin ay ang 50 milyong piso mula sa insurance mo, ampersand quote. Nanlaki ang aking mga mata. Ampersand quote, insurance ko. Pero buhay si Rafael. Bakit ampersand quote? Ampersand quote, dahil mas madaling palabasin na sinubukan mo siyang patayin, ampersand quote, putol ni Isadora. Ampersand quote, habang si Rafael ay nagpapagaling sa ospital, sa ilalim ng pangangalaga ng mga doktor na binabayaran namin, ikaw naman ay mabubulok dito. Pipirmahan mo ang confession na ito at bilang ganti hindi namin itutuloy ang demanda. Mananatili kang ampersand apos, asawa ampersand apos, sa papel, pero sa katotohanan, ikaw ay magiging isang bilanggo rito. You will serve this family until every centavo of that debt is paid, ampersand quote. Ampersand quote, at kung hindi ako pumirma, ampersand quote, hamon ko, kahit na ang puso ko ay parang sasabog na sa takot. Ampersand quote, alam ko kung nasaan ang nanay Pilar mo, ampersand quote, banta ni Don Emilio, ang boses niya ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ampersand quote, isang tawag ko lang, at ang maliit niyang tindahan ng bulaklak ay magiging abo.
Pati ang mga kapatid mo sa probinsya, si ampersand quote, may 12 oras ka para mag-isip, ampersand quote, sabi ni Don Emilio habang naglalakad patungo sa pinto. Ampersand quote, Isadora, bantayan mo siya. Huwag mong hahayaang makagamit ng telepono o makalapit sa kahit sinong tao. Mula ngayon, ang library na ito ang magiging mundo mo, ampersand quote. Pagkaalis nila, ang katahimikan ay tila isang malaking bigat na dumagan sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking dibdib, pilit na humihinga ng malalim. Ang aking cellphone ay wala na, ang aking dangal ay kinuha na, at ang aking kinabukasan ay tila isang madilim na eskinita na walang labasan. Ngunit sa gitna ng aking desperasyon, naalala ko ang isang bagay. Isang maliit na bagay na nakatago sa tahi ng aking wedding gown, isang micro-recorder na lagi kong dala sa mga event para sa mga reminders. Nakabukas ba ito kanina? Dahan-dahan kong kinapa ang ilalim ng aking laylayan. Doon, naramdaman ko ang maliit na matigas na bagay. Isang manipis na pag-asa sa gitna ng malawak na dusa. Hindi pa ako tapos. Kung gusto niyo ng isang kriminal, ibibigay ko sa inyo ang isang babaeng marunong lumaban sa paraang hindi niyo inaasahan. Ampersand quote, tingnan niyo ang ahas. Akala mo santa, ampersand apos, yun pala ay mamamatay tao, ampersand quote. Ang boses ni Talordes ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana ng library, matalas at puno ng pangungutya. Kahit nakakulong ako sa loob ng 4 na pader ng mansyong ito, ang laso ng kanyang mga salita ay tila dumatas sa bawat siwang ng pinto. Sumilip ako sa pagitan ng mga kortina. Sa labas ng gate ng Vergara Estate, nagkakatipon ang mga tao. May mga reporter na may dalang malalaking kamera, at sa gitna nila ay si Talordes, ang reyna ng mga marits, na wari nagtatanghal sa isang entablado. Hawak niya ang kanyang cellphone, ipinapakita sa lahat ang isang blurred na litrato ko habang hawak ang baso ng alak kagabi. Ampersand quote, naku, mga suki. Kitang-kita sa mga mata niya ang kasamaan, ampersand quote, patuloy ni Talordes sa kanyang Facebook Live. Ampersand quote, akala mo ay mapagmahal na asawa, pero ang totoo, pinaplano na niya kung paano ubusin ang yaman ng mga Vergara. Isang hamak na event planner lang ampersand apos, yan, nangarap na maging reyna, kaya hayon nilason ang asawa sa mismong araw ng kasal, ampersand quote. Napaatras ako, ang aking likod ay sumandal sa malamig na bookshelf. Ang bawat salita nila ay parang mga kutsilyong tumatarak sa aking pagkatao. Sa labas, naririnig ko ang sigawan ng mga tao, ampersand quote, mamamatay tao. Black Widow. Ipakulong ang hayop na ampersand apos, yan, ampersand quote. Bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Beatriz, ang aking assistant at itinuring na kapatid, dala ang isang tray ng pagkain. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sa halip, may dala siyang isang nakakainsultong ngiti. Ampersand quote, heto na ang huling hapon mo, Marisol. O baka gusto mong tawagin kitang ampersand apos, the poisonous bride ampersand apos, ampersand quote, sabi ni Beatriz, habang inilalapag ang tray sa mesa. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Ampersand quote, Beatriz, pati ba naman ikaw, ampersand quote, mahinang tanong ko. Ampersand quote, alam mo kung gaano ko kinuha si Rafael. Alam mong hindi ko kayang gawin ampersand apos, yun, ampersand quote. Tumawa ng mahina si Beatriz at kinuha ang kanyang phone. Ampersand quote, alam mo, Marisol, masyado kang bilib sa sarili mo. Akala mo ba ay totoong hanga ako sa talent mo? Napagod na akong maging anino mo lang. Sa bawat event na matagumpay, ikaw ang nakakakuha ng palakpak, habang ako ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho, ampersand quote. Ampersand quote, binayaran ka ba nila, ampersand quote. Ampersand quote, masigit pa sa bayad, Marisol, ampersand quote, sagot niya habang ipinapakita sa akin ang screen ng kanyang phone. Ampersand quote, tingnan mo ang social media. Million views na ang video ni Talordes. Ang buong bansa ay galit sa iyo. Wala nang kukuha sa iyo bilang planner. Wala nang maniniwala sa iyo. You are socially dead, ampersand quote. Nilapitan ako ni Beatriz at bumulong sa aking tainga, ampersand quote, inutusan ako ni Isadora na sabihin sa iyo ang nanay Pilar mo. Kanina pa inaatake ng hika sa harap ng tindahan niya dahil pinagbabato ng mga tao ang bahay niyo. Gusto mo bang tumigil ang lahat ng ito? Pirmahan mo na ang confession na gusto ni Don Emilio, ampersand quote.
Naramdaman ko ang panlalabo ng aking paningin dahil sa galit at sakit. Ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang siya palang humuhukay ng butas na pagtatabunan sa akin. Ampersand quote, bakit, Beatrice? Bakit kailangang pati ang nanay ko ay idamay nyo? Ampersand quote, angil ko, ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa magdugo ito. Ampersand quote, dahil kailangan ng pamilya Vergara ng isang scapegoat, at ikaw ang perpektong biktima, ampersand quote, sagot niya nang walang pakiramdam. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, Marisol. Kapag nasa kulungan ka na, ako na ang magpapatakbo ng kumpanya mo. I'll make sure to erase your name from everything you built, ampersand quote. Lumabas si Beatrice at muling nilock ang pinto mula sa labas. Muli akong naiwan sa dilim, kasabay ng ingay ng mga taong humihiling ng aking pagbagsak. Kinuha ko ang tray ng pagkain na dinala niya. Sa ilalim ng platito, may nakita akong isang maliit na piraso ng papel. Akala ko ay panibagong pananakot, ngunit nang buksan ko ito, nakita ko ang isang pamilyar na sulat kamay. Huwag kang susuko, anak. Ang katotohanan ay parang araw, hindi ito pwedeng takpan ng kahit anong ulap. Magtiis ka, may nagmamasid sa kanila. Iyon ang sulat ni Nanay Pilar. Paano ito nakarating dito? Sa gitna ng aking paghikbi, biglang uminit ang aking dibdib. Kung akala nila ay tuluyan na nila akong dinurog, nagkakamali sila. Gagamitin ko ang bawat pangungutya nila, ang bawat bato na ibinabato nila sa akin, para itayo ang pader na poprotekta sa akin, habang inihahanda ko ang aking pagbabalik. Isang matalas na ngiti ang sumilip sa aking mga labi, habang nakatingin sa recorder na nakatago sa aking gown. Ampersand quote, sige, ituloy nyo lang ang palabas nyo, ampersand quote, bulong ko sa hangin. Ampersand quote, dahil sa oras na ako naman ang magsalita, sisiguraduhin kong walang matitirang dangal sa pangalang Vergara, ampersand quote. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang malakas na pagsabog ng balita ang narinig ko mula sa gihi sa kabilang silid, ampersand quote, breaking news, Rafael Vergara, pumanaw na sa ospital, ampersand quote. Nanigas ang buong katawan ko. Kung patay na si Rafael, hindi na lang tangka ng pagpatay ang kaso ko. Ito ay murder. At si Don Emilio ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Ampersand quote, wala nang Rafael na magliligtas sa iyo, Marisol. Patay na ang asawa mo, at ikaw ang humukay ng libingan niya, ampersand quote. Ang mga salitang iyon ni Don Emilio ay parang mga tipak ng yelo na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Nakatayo siya sa pintuan ng library, suot ang kanyang itim na suit, mukhang isang lolo na nagluluksa, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang kinang, ang kinang ng tagumpay. Ampersand quote, hindi totoo ampersand apos, yan, ampersand quote, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi lumalabas sa aking lalamunan. Ampersand quote, kagabilang ay maayos pa ang lagay niya sabi ng mga balita, ampersand quote. Ampersand quote, komplikasyon, Marisol. Ang lason na ibinigay mo ay masyadong matapang para sa mahina niyang puso, ampersand quote, sabi ni Don Emilio habang dahan-dahang lumalapit. Ampersand quote, ngayon, hindi na lang ampersand apos, attempted murder ampersand apos, ang kakaharapin mo. It ampersand apos, parricide. Alam mo ba kung anong sentensya niyan? Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkabulok sa kulungan, ampersand quote. Lumapit siya at itinulak ang isang panulat sa harap ko. Ampersand quote, permahan mo na ang transfer of assets at ang confession. Gagawin ko itong ampersand apos, crime of passion ampersand apos, para mabawasan ang sentensya mo. Ito na ang huling awa ko sa iyo bilang biyanan, ampersand quote. Tiningnan ko ang panulat. Tiningnan ko ang mga papel. Sa loob-loob ko, may isang boses na nagsasabing bumigay na ako. Pero bilang isang event planner, sanay akong mag-obserba sa gitna ng krisis. Bakit tila masyadong mabilis ang lahat? Bakit parang may script silang sinusunod? Ampersand quote, gusto ko siyang makita, ampersand quote, sabi ko nang may determinasyon. Ampersand quote, gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon bago ako pumirma, ampersand quote. Ampersand quote, wala ka ng karapatan, ampersand quote, singhal niya. Ampersand quote, umalis ka na sa harap ko bago ko pa makalimutan na babae ka, ampersand quote. Lumabas si Don Emilio at padabog na isinara ang pinto.
Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang hindi maayos na pag-lock ng pinto. Sa sobrang galit o ampersand quote, ang 50 milyong insurance ni Marisol ang magbabayad niyan. At ang natitira, gagamitin natin para maibalik ang dangal ng mga Vergara. We are not just a family, Isadora. We are L brand. And L brand must survive, no matter the cost, ampersand quote. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang halaga ng buhay ko ay katumbas lang ng isang pambayad utang sa sugal. Hindi nila ako itinuring na tao, isa lamang akong financial asset na kailangang i-liquidate. Nang makasiguro akong nakatalikod sila, mabilis akong pumasok sa gilid ng silid kung saan naroon ang file cabinet. Doon, nakita ko ang isang folder na may pangalan ko. Binuksan ko ito at nanlumo sa nakita ko. Hindi lang insurance policy ang nandoon. May mga dokumentong nagpapakita na ang kumpanya ko, ang aking pinaghirapang negosyo, ay dahan-dahan nang inililipat sa pangalan ni Beatriz sa tulong ng peking pirma ko. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling papel. Isang waiver na nilagdaan ni Rafael, 1 linggo bago ang kasal. Isang pahintulot na gamitin ang anumang asset ko para sa ampersand quote, emergency family expenses, ampersand quote. Alam niya. Alam ng lalaking pinangakuan ko ng buhay ko na itatapon nila ako sa mga asong lobo. Sa gitna ng aking panginginig, aksidente kong nasagi ang isang vase sa ibabaw ng kabinet. Clink! Tumigil ang usapan sa loob. Ampersand quote, sino ampersand apos, yan? Ampersand quote, sigaw ni Don Emilio. Narinig ko ang mabibigat na yapak na papalapit sa kinalalagyan ko. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na gustong kumawala sa aking dibdib. Wala akong mapagtataguan. Ang tanging labasan ay ang pinto kung nasaan sila. Huminto ang mga yapak sa tapat mismo ng kabinet kung saan ako nakatago. Ampersand quote, Marisol alam kong nandyan ka, ampersand quote, ang malamig na boses ni Isadora ay parang haplos ng isang ahas sa aking batok. Ampersand quote, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mas masakit ang mamatay ng dilat ang mga mata, ampersand quote. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kabinet. Tingnan mo siya, Rafael. Ang ganda ng asawa mo, ampersand apos, di ba? Kahit mukha na siyang basang sisiw na nagtatago sa kabinet, ampersand quote. Ang boses ni Isadora ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Kalagkad niya ako sa aking braso palabas ng kabinet, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking bala. Hindi ako lumaban. Hindi dahil wala akong lakas, kundi dahil ang nakikita ng mga mata ko sa loob ng silid na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na bode. Doon, sa loob ng master bedroom nakadikit ng opisina, nakaupo sa kama si Rafael. Buhay na buhay. Walang bakas ng lason, walang bakas ng sakit. Ang tanging bakas na nandoon ay ang mansa ng lipstick ni Isadora sa kanyang lig. Ampersand quote, Rafael ampersand quote, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Isang pabulong na panaghoy ng isang pusong tuluyan ng winasak. Tumingin sa akin si Rafael. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng whiskey at dahan-dahang uminom, tila nanonood lang ng isang boring na palabas sa telebisyon. Ampersand quote, bakit ka ba kasi lumabas sa library, Marisol? Sabi ko naman sa iyo, mas mabuting manatili ka na lang doon at pumirma, ampersand quote, sabi ni Rafael, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Ampersand quote, mas pinapahirap mo ang sitwasyon para sa ating lahat, ampersand quote. Ampersand quote, pinakasalan mo ako para lang patayin, ampersand quote, tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa puot. Ampersand quote, ang lahat ng mga pangako mo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa pagbuo ng pamilya lahat ba ampersand apos. Yun ay bahagi lang ng plano niyo ni Isadora, ampersand quote. Tumayo si Isadora at lumapit kay Rafael. Sa harap ng aking mga mata, dahan-dahan niyang hinalikan si Rafael sa mga labi, isang matagal at mapanuyang halik. Isang ampersand apos, kiss of the traitor ampersand apos. Ampersand quote, hindi siya ang nagplano, Marisol. Ako, ampersand quote, sabi ni Isadora pagkatapos humiwalay sa halik, habang hinahaplos ang pisngi ni Rafael. Ampersand quote, si Rafael ay mahina. Mahilig sa sugal, mahilig sa luho, pero walang diskarte. Kailangan niya ng pera, at kailangan ko ng isang lalaking susunod sa lahat ng gusto ko.
You were just the perfect piggy bank, Marisol. Ang insurance mo ang magliligtas sa kumpanya, at ang pagkakulong mo ang magtatanggal sa iyo sa landas namin, ampersand quote. Ampersand quote, mahal mo ba talaga siya, Rafael, ampersand quote, tiningnan ko siya ng diretsyo. Ampersand quote, o pati si Isadora ay ginagamit mo lang din, ampersand quote. Napatawa ng malakas si Rafael, isang tawang puno ng pangungutya. Ampersand quote, love. Marisol, love doesn't ampersand apos, see pay the debts in Macau. Love doesn't ampersand apos, see keep the Vergara name respected. Ang kailangan ko ay seguridad. At ibinigay ampersand apos, ni Isadora sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng paraan para mawala ka ng legal, ampersand quote. Lumapit sa akin si Don Emilio na kanina pa nakatayo sa dilim. Ampersand quote, narinig mo na ang katotohanan. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Pirmahan mo ang mga dokumento at aayusin namin ang ampersand apos, pagtakas ampersand apos, mo palabas ng bansa, ngunit hindi mo na makikita ang nanay mo kailanman. O, manindigan ka sa ampersand apos, katotohanan ampersand apos, mo, at sisiguraduhin kong bukas na bukas din, ang bangkay ni Rafael ang makikita sa ospital at ikaw ang bitay na susunod, ampersand quote. Ampersand quote, gusto niyong patayin ang sarili niyong anak para lang madiin ako, ampersand quote, tanong ko, halos hindi makapaniwala sa antas ng kanilang kasamaan. Ampersand quote, if that's what it takes to save the Vergara Empire, yes, ampersand quote, walang kurap na sagot ni Don Emilio. Ampersand quote, isang sacrificial lamb lang si Rafael kung kailangan. Pero ikaw ang magbabayad ng lahat, ampersand quote. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Si Don Emilio ang utak ng lahat. Si Isadora ang ahas na nagkunwaring kaibigan. At si Rafael ang lalaking minahal ko na ngayon ay mas mabaho pa sa basura sa aking paningin. Naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking isipan. Ang hapdi sa puso ko ay biglang naging manhid. Ang luhang kanina pa gustong pumatak ay natuyo. Sa sandaling iyon, ang ampersand apos, Marisol na mapagmahal ampersand apos, ay pumanaw na kasabay ng mga kasinungalingan nila. Ang tanging natira ay ang ampersand apos, Marisol na biktima ampersand apos, ang papel na gusto nilang iarte ko. At gagampanan ko iyon ng buong husay hanggang sa makuha ko ang pagkakataong maningil. Ampersand quote, sige, ampersand quote, mahina kong sabi, habang nakayuko para hindi nila makita ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa aking mga mata. Ampersand quote, pipirma na ako. Basta huwag niyo lang sasaktan ang nanay ko, ampersand quote. Ampersand quote, good girl, ampersand quote, sabi ni Isadora, habang ibinibigay sa akin ang panulat. Ampersand quote, alam ko namang matalino ka. Sayang, Marisol. Magaling ka sanang planner. Pero nakalimutan mong iplan ang sarili mong buhay, ampersand quote. Habang inilalapat ko ang panulat sa papel, hindi nila alam na sa bawat stroke ng aking pirma, ay ang sumpa ng aking paghihiganti. Hahalikan niyo rin ang lupa sa paanan ko, balang araw, bulong ko sa aking sarili. Linisin mo ampersand apos, yang dumi sa sahig, Marisol. Huwag mong iwanan kahit isang mansa, dahil ampersand apos, yan na lang ang silbi mo sa bahay na ito, ampersand quote. Ang boses ni Isadora ay pumutol sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng dining hall, suot ang isang mamahaling seda na robe, habang hawak ang isang tasa ng kape. Itinuro niya ang bahagi ng sahig kung saan may natapon na alak at mga piraso ng pagkain mula sa ampersand quote, pagdiriwang ampersand quote, kagabi. Wala na ang aking wedding gown. Ngayon, suot ko na ang isang kupas na duster na ibinigay ng isa sa mga katulong. Ang aking mga kamay, na dati ay sanay sa pag-aayos ng mga bulaklak at pagpirma ng mga kontrata, ngayon ay nakahawak sa isang basahang amoy Clorox. Ampersand quote, narinig mo ba ako? Ampersand quote, muling singhal ni Isadora nang hindi ako kumibo. Ampersand quote, o baka naman pati pandinig mo ay nawala na kasabay ng dangal mo. Ampersand quote. Ampersand quote, naririnig ko, Isadora, ampersand quote, mahina kong sagot. Lumuhod ako sa malamig na tails at nagsimulang kuskusin ang mansa. Hindi ako tumitingin sa kanya. Ayokong makita niya ang apoy na pilit kong itinatago sa likod ng aking mga matang walang buhay. Ampersand quote, mabuti naman, ampersand quote, sabi niya habang dahan-dahang naglalakad sa paligid ko.
Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matatalas na tunog sa sahig. Ampersand quote, sanain mo na ang sarili mo. Mula ngayon, ikaw ang magiging ampersand apos, multo ampersand apos, ng mansyong ito. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagtatapon ako ng basura sa likod ng mansyon, isang delivery truck ng mga bulaklak ang huminto sa tapat ng gate. Ito ang tanging oras na pinapayagan akong lumapit sa gate, dahil ang mga guard ay abala sa pag-check ng mga gamit. Ampersand quote, para kanino ampersand apos? Yan, ampersand quote, tanong ng guard sa driver. Ampersand quote, para kay Don Emilio. Fresh flowers para sa altar, ampersand quote, sagot ng driver. Isang matandang lalaki ang bumaba at nagsimulang magbaba ng mga basket. Nakilala ko siya. Siya ang tauhan ni Nanay Pilar sa tindahan. Noong nakita niya ako, saglit siyang napatigil. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata nang mapansin niya ang suot ko at ang mga sugat sa aking tuhod. Ampersand quote, Miss Marisol ampersand quote, pabulong niyang tawag. Ampersand quote, huwag kang titingin, ituloy mo lang ang ginagawa mo, ampersand quote, bulong ko habang kunwa ampersand apos, say nagwawalis ng mga tuyong dahon. Mabilis niyang kinuha ang isang basket ng mga prutas at inilapag sa tabi ng basurahan kung saan ako nakatayo. Ampersand quote, ipinabibigay ni Nanay Pilar. Sabi niya, kainin niyo ito para lumakas kayo, ampersand quote. Bago pa makalapit ang guard, mabilis siyang sumakay sa truck at umalis. Kinuha ko ang basket at dinala ito sa kusina. Nang masiguro kung walang nakatingin, hinalungkat ko ang ilalim ng mga prutas. Doon, nakita ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakabalot sa plastik. Huwag kang susuko, anak. Ang katotohanan ay parang araw, hindi ito pwedeng takpan ng kahit anong ulap. Magtiis ka, may nagmamasid sa kanila. May kopya ako ng video mula sa tapat ng simbahan. Ligtas ito sa akin. Hintayin mo ang hudyat ko. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Isang video. Ang video na magpapatunay na hindi ako ang naglason kay Rafael. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Beatrice, ay hawak na notebook at mukhang nagmamadali. Ampersand quote, anong ginagawa mo rito? Bakit may prutas ka? Ampersand quote, tanong niya ng may hinala. Mabilis kong itinago ang papel sa loob ng aking duster. Ampersand quote, pinabibigay ni Don Emilio para raw sa almusan ni Rafael. Ampersand quote, pagsisinungaling ko. Nilapitan ako ni Beatrice at hinablot ang isang mansana sa basket. Ampersand quote, siguraduhin mo lang. Marisol, wag mo nang subukang gumawa ng kahit anong milagro. Nanonood si Isadora sa bawat galaw mo, ampersand quote. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, ngumiti ako. Isang maliit at misteryosong ngiti. Ampersand quote, alam ko, Beatrice. Alam ko na nanonood ang lahat. Kaya nga tinitiyak ko na magiging maganda ang palabas, ampersand quote. Kumunot ang noo ni Beatrice, halatang naguluhan sa sinabi ko bago siya lumabas. Naiwan akong mag-isa sa kusina, hawak ang sulat ni Nanay Pilar. Ang ampersand quote, Vexoth a death ampersand quote, sa loob ko, na kanina pa pinipigan ng kanilang kalupitan, ay biglang nakaramdam ng isang puwersa. Hindi na lang ako basta nagtitiis. Ngayon, may sandata na ako. Ang kailangan ko na lang ay ang tamang oras para pakawalan ito. Isa kang basura na binihisan lang ng apelyidong Vergara, kaya huwag kang umasta na parang asawa ka pa rin ng anak ko, ampersand quote. Ang boses ni Don Emilio ay parang malalamig na patak ng ulan sa aking batok habang nakaluhod ako sa harap ng kanyang koleksyon ng mga antike na tropeyo. Pinupunasan ko ang mga ito, isa-isa, habang siya ay naghahanda para sa kanyang televised interview tungkol sa ampersand quote, pagpanaw ampersand quote, ni Rafael. Ampersand quote, opo, Don Emilio, ampersand quote, mahina kong sagot, ang aking tinig ay walang kulay, walang emosyon. Ipinakikita ko sa kanya ang gusto niyang makita, isang babaeng tuluyan ng nawala ng loob. Ampersand quote, mabuti. Dahil mamaya, kapag nagsimula na ang press conference, mananatili ka sa attic. Isang tunog lang mula sa iyo, Marisol, at sisiguraduhin kong ang nanay mo ang susunod na paglalamayan sa bahay na ito, ampersand quote, banta niya bago lumabas ng opisina, ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay naiwan sa hangin. Nang masiguro kung wala na siya, dahan-dahan kong ibinaba ang basahan.
Ang aking mga daliri ay namumula at mahapdi na mula sa matapang na kemikal na panlinis, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Kailangan kong makalabas sa likod ng mansyon. Ngayon ang huling pagkakataon bago ang lockdown para sa press conference. Ampersand quote, "San ka pupunta?" Ampersand quote, isang matalas na boses ang humarang sa akin sa hallway. Si Isadora, suot ang isang itim na designer dress, mukhang isang biyudang naglulusa pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Ampersand quote, "Magtatapon lang po ng basura sa likod." Isadora, ampersand quote, sagot ko, nakayuko ang aking ulo. Ampersand quote, "Dalian mo. Ayokong makita ang madungis mong mukha kapag dumating na ang mga media." Ampersand quote, utos niya sabay tulak sa akin. Ampersand quote, "Kawawa ka naman, Marisol. Dati ikaw ang nag-o-organize ng mga ganitong event, ngayon, ikaw na lang ang tagalinis ng kalat." Ampersand quote. Hindi ako sumagot at mabilis na naglakad patungo sa likod na gate. Doon, sa ilalim ng init ng araw, nakita ko ang truck ng mga bulaklak na kanina ko pa inaantay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang driver ang nandoon. Ampersand quote, "Nanay Pilar." Ampersand quote, bulong ko nang makita ko ang pamilyar na mukha ng matanda sa gilid ng gate, nagkukunwaring nag-aayos ng mga rosas. Ampersand quote, "Anak." Ampersand quote, ang boses ni Nanay Pilar ay puno ng pait at awa. Ampersand quote, "Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo?" Ampersand quote. Ampersand quote, "Wag po kayong mag-alala sa akin, nanay. Sabihin niyo po, nakuha niyo ba?" Ampersand quote, tanong ko ng mabilis, habang pasulyap-sulyap sa guard na abala sa panonood ng video sa phone nito. Dahan-dahang kinuha ni Nanay Pilar ang isang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng isang tangkay ng rosas na tinanggalan ng mga tinik. Inabot niya ito sa akin sa ilalim ng mga dahon. Ampersand quote, "Heto ang katarungan mo, Marisol." Ang video mula sa dashcam ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng simbahan. Malinaw na malinaw roon kung paano pinalitan ni Isadora ang inumin mo bago pa ito iabot sa iyo ni Rafael. Ampersand quote, bulong ni Nanay Pilar. Ampersand quote, at may isa pa ang mga dokumento ng bangko na itinapon ni Beatriz sa basurahan ng opisina mo. Kinuha ko rin. Ampersand quote. Ampersand quote, "Salamat po, nanay. Kayo lang ang naniniwala sa akin." Ampersand quote, nanginginig kong sabi habang itinatago ang ESB sa loob ng aking suot na medyas. Ampersand quote, "Maraming naniniwala sa iyo, anak. Huwag mong kakalimutan." Ampersand apos, "Yan." Ampersand quote, sabi ni Nanay Pilar, ang kanyang mga mata ay biglang naging matalas. Ampersand quote, "Huwag kang papayag na tapakan nila ang dangal mo ng habang buhay. Gamitin mo ang talino mo. Ipakita mo sa kanila kung bakit ikaw ang pinakamagaling na event planner sa bansa, i-plan mo ang kanilang pagbagsak." Ampersand quote. Bago pa kami mapansin ng guard, mabilis na lumayo si Nanay Pilar. Bumalik ako sa loob ng mansyon, ang ASB na nasa loob ng aking medyas ay parang isang mainit na uling na nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang ko. Pag-akyat ko sa attic, narinig ko ang malakas na palakpakan mula sa baba. Nagsisimula na ang press conference. Mula sa maliit na bintana ng attic, nakita ko si Don Emilio na nakatayo sa harap ng mga kamera, kunwari ay pinapahid ang kanyang luha. Ampersand quote, ang aking anak ay biktima ng isang sakim na babae. Ampersand quote, simula ni Don Emilio sa kanyang talumpati. Kinuha ko ang isang luma at sirang laptop na nakatago sa ilalim ng mga lumang gamit sa attic. Isang laptop na itinapon na nila pero alam kong gumagana pa ang hardware. Isinaksak ko ang EXB. Ang video ay nagsimulang mag-play. Nakita ko ang sarili ko, suot ang puting gown, masaya at puno ng pag-asa. At sa gilid ng frame, nakita ko si Isadora. Nakita ko ang bawat galaw niya, ang mabilis na paghulog ng isang maliit na tableta sa aking baso habang lahat ay nakatingin sa altar. At nakita ko si Rafael, nakita ko siyang tumingin kay Isadora at tumango. Alam nila. Pareho silang may alam. Ngunit habang pinapanood ko ang ebidensya, isang anino ang bumagsak sa screen ng laptop. Ampersand quote, ang ganda ng pinapanood mo, Marisol. Pwede bang makisali? Ampersand quote. Nanigas ang buong katawan ko. Lumingon ako at nakita ko si Beatriz, nakatayo sa may hagdan ng attic, hawak ang kanyang cellphone na tila may tinatawagan. Ampersand quote, Don Emilio. Nandito po ang hinahanap niyo sa attic. Ampersand quote.
Ibigay mo sa akin ang ESB na iyan, Marisol, bago ko pakalagkarin ang buhok mo pababa sa harap ni Don Emilio, ampersand quote. Ang boses ni Beatriz ay puno ng pangungutya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin sa masikip at maalikabok na atik. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, tila ampersand quote, pero bago mo ibigay kay Don Emilio, itanong mo muna sa sarili mo, bakit ang mga dokumentong nakita ko sa opisina ni Don Emilio ay nagsasabing ikaw ang ampersand apos, guarantor ampersand apos, ng lahat ng utang ni Rafael? Bakit ang pirma mo ang nandoon sa mga papeles ng utang sa Macau, at hindi ang kay Isadora, ampersand quote? Napatigil si Beatriz. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ko ay lumuwag ng kaunti. Ampersand quote, anong sinasabi mo? Impossible ampersand apos, yan. Isadora promised me ownership, ampersand quote. Ampersand quote, pangako. Beatriz, matagal na tayong magkasama. Alam mong mas magaling na abogado si Isadora, kaysa sa pagiging kaibigan mo, ampersand quote, patuloy ko, ang boses ko ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ampersand quote, nakita ko ang mga papeles kanina sa opisina. Ang kumpanya ay mapupunta kay Isadora, habang ang lahat ng pananagutan sa batas, ang tax evasion, ang mga peking pirma, at ang mga utang ni Rafael, ay nakapangalan sa iyo. Kapag bumagsak ang mga Vergara, ikaw ang unang makukulong, hindi sila, ampersand quote. Ampersand quote, nagsisinungaling ka, ampersand quote, sigaw ni Beatriz, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang kamay na may hawak ng cellphone ay nagsimulang manginig. Ampersand quote, bakit hindi mo tingnan ang EXP na ito? Ampersand quote, inabot ko sa kanya ang e-drive. Ampersand quote, hindi lang video ng kasal ang nandoon. May mga file din dyan na nakuha ni Nanay Pilar mula sa basurahan ni Isadora. Mga draft ng kontrata kung saan malinaw na ikaw ang gagawin nilang ampersand apos, fall guy ampersand apos, kapag nag-imbestiga na ang Bureau of Internal Revenue, ampersand quote. Sa sandaling iyon, narinig namin ang mabibigat na yapak ni Don Emilio sa hagdanan ng atik. Ampersand quote, Beatriz. Nahanap mo na ba, ampersand quote, sigaw ni Don Emilio mula sa ibaba. Tumingin sa akin si Beatriz, pagkatapos ay sa VSP, at pagkatapos ay sa pintuan. Ang kasakiman at takot ay nagtatalo sa kanyang mukha. Alam ko ang takbo ng utak niya, ayaw niyang mawala ang perang ipinangako sa kanya, pero ayaw din niyang mabulok sa kulungan para sa kasalanan ng iba. Ampersand quote, itago mo ampersand apos, yan, ampersand quote, bulong ni Beatriz sa akin habang mabilis niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Bago pa makapasok si Don Emilio, mabilis kong isinuksok ang ESP sa loob ng isang lumang unan sa tabi ko. Pumasok si Don Emilio, hinihingal at bakas ang galit sa mukha. Ampersand quote, nasaan ang ESB na sinasabi mo, Beatriz, ampersand quote, tanong ni Don Emilio habang matalim ang tingin sa aming dalawa. Ampersand quote, bakit tumawag ka at biglang naputol ang linya, ampersand quote. Tumingin si Beatriz sa akin at pagkatapos ay kay Don Emilio. Yumuko siya ng bahagya, 1 kilos na dati ay para sa akin, pero ngayon ay para sa kanyang bagong amo. Ampersand quote, pasensya na po, Don Emilio, ampersand quote, sabi ni Beatriz, ang boses niya ay matatag pero ramdam ko ang kaba. Ampersand quote, nagkamali lang po ako ng akala. Akala ko ay may itinatagong laptop si Marisol, pero luma at sirang gamit lang po pala ang nakita ko rito. Wala po siyang anumang ebidensya, ampersand quote. Lumapit si Don Emilio sa laptop at marahas itong itinulak sa sahig. Ampersand quote, siguraduhin mo lang, Beatriz. Dahil kung nalaman kong niloloko mo ako, ikaw ang isusunod ko sa anak ko, ampersand quote. Lumingon si Don Emilio sa akin at dinuraan ang sahig sa paanan ko. Ampersand quote, manatili ka rito sa dilim, Marisol. Bagay sa iyo ang lugar na ito. Amoy basura, parang ang pinanggalingan mo, ampersand quote. Pagkaalis ni Don Emilio, naiwan kaming dalawa ni Beatriz sa loob ng atik. Ang tanging naririnig ay ang aming mabibigat na hininga. Ampersand quote, ipakita mo sa akin ang sinasabi mong dokumento, ampersand quote, utos ni Beatriz, ang boses niya ay wala ng dating yabang. Ampersand quote, kapag napatunayan kong nagsisinungaling ka, ako mismo ang papatay sa iyo, Marisol, ampersand quote. Ampersand quote, tutulungan kita, Beatriz, ampersand quote, sagot ko habang kinukuha ang expo mula sa unan.
Ampersand quote, pero sa isang kondisyon. Kailangan mo akong tulungang makalapit kay Rafael sa ospital. Kailangan nating kumpirmahin kung sino ba talaga ang kakampi mo, ampersand quote. Napaatras si Beatriz, tila natatakot sa planong binubuo ko. Ampersand quote, baliw ka na ba? Mahuhuli tayo, ampersand quote. Ampersand quote, mas baliw ang manatiling tupa habang kinakatay ka na ng mga lobo, ampersand quote, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ampersand quote, gusto mong makuha ang kumpanya? Gusto mong maging mayaman? Tutulungan kita. Pero sisiguraduhin nating si Isadora at Don Emilio ang magbabayad ng lahat ng utang, ampersand quote. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang impyernong ito, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Beatriz. Hindi ito pagkakaibigan, kundi isang alyansa ng dalawang taong parehong naging biktima ng parehong kaaway. Ang ex-exoticide defu ay nagsimula ng kumalas. Ang galit na itinago ko sa loob ng maraming araw ay unti-unti nang nagiging isang malamig at kalkuladong plano. Patay na ang asawa mo sa mata ng mundo, Marisol, pero sa loob ng silid na ito, siya ang hari ng sarili niyang kasinungalingan, ampersand quote. Ang bulong na iyon ni Beatriz ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok habang nakatayo kami sa tapat ng room 808 ng 8th Jude Medical Center. Suot ko ang isang malaking face mask at ang uniforme ng isang janitress na kinuha ni Beatriz mula sa laundry room. Ang aking mga kamay na dati ay pinalalamusya ng mamahaling alahas, ngayon ay maihawak na mop at isang balde ng tubig na maihalong Clorox. Ampersand quote, siguraduhin mong mabilis lang ito, ampersand quote, kaba na sabi ni Beatriz habang pasulyap-sulyap sa hallway. Ampersand quote, 5 minuto lang ang ibinigay sa akin ng guard na nabayaran ko. Kapag nalaman ni Isadora na dinala kita rito, pareho tayong itatapon sa kabaong, ampersand quote. Ampersand quote, huwag kang mag-alala, Beatriz. Hindi ako nandito para makipagbalikan, ampersand quote, sagot ko, ang boses ko ay kasing matalas ng isang labaha. Ampersand quote, nandito ako para simulan ang katapusan niya, ampersand quote. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling pabango ni Rafael ang sumalubong sa akin. Doon, sa gitna ng marangyang suite, nakahiga si Rafael. Hindi siya mukhang pasyenteng nag-aagaw buhay. Nakaupo siya sa kama, may hawak na ipad, at tumatawa habang nanonood ng isang laro ng poker. Sa tabi niya ay may mga prutas, alak at isang tumpok ng mga papeles. Ampersand quote, Beatriz. Sabi ko naman sa iyo, ayoko ng scrambled eggs, ampersand quote, napatigil si Rafael nang makita niya ako. Ang ipad na hawak niya ay dahan-dahang ibinaba. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ngayon ay unti-unting namumutla. Ampersand quote, Marisol, ampersand quote, bulong niya, tila nakakita ng isang multo. Ampersand quote, paano ka nakarating dito? Beatriz, anong kahibangan ito? Ampersand quote. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, dahan-dahan kong ibinaba ang balde at ang mop. Naglakad ako palapit sa kanyang kama, bawat hakbang ko ay mabigat, bawat tunog ng aking sapatos sa tiles ay parang isang hatol na papalapit. Ampersand quote, buhay na buhay ka pala, Rafael, ampersand quote, simula ko, ang aking tinig ay kalmado, isang kalmadong nakakatakot. Ampersand quote, habang ang buong bansa ay nagluluksa at isinusumpa ako, dahil sa ampersand apos, pagpatay ampersand apos, sa iyo, ikaw naman ay nagpapakasasa sa luxury suite na ito, ampersand quote. Ampersand quote, umalis ka na rito, Marisol, ampersand quote, sigaw niya, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ampersand quote, kapag nalaman ni Papa na nandito ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Isadora will destroy you, ampersand quote. Ampersand quote, Isadora. Si Isadora ba na kanina lang ay kausap ni Don Emilio tungkol sa kung paano kanila ampersand apos, itutuloy ampersand apos, napatayin kapag nakuha na nila ang insurance money, ampersand quote, pagsisinungaling ko ng walang kukurap-kurap. Ito ang simula ng aking laro. Ang paghahasik ng binhi ng pagdududa. Napatigil si Rafael. Ampersand quote, anong sinasabi mo? Mahal ako ni Isadora. At ako ang kaisa-isang anak ni Papa, ampersand quote. Ampersand quote, mahal, ampersand quote, napatawa ako ng mahina, isang tawang walang kagalakan. Ampersand quote, Rafael, gising na.
Ang mga Vergara ay walang mahal kundi ang kanilang pangalan. Nakita ko ang mga papeles sa atik, Rafael. Ang insurance policy na pinapirmahan nila sa akin. May rider ampersand apos, yun. Mas malaki ang makukuha nila kapag napatunayang namatay ka talaga sa ospital dahil sa komplikasyon. At ang kumpanya, ampersand quote, Mariso. Papunta na rito si Isadora. Nakita ko ang sasakyan niya sa parking lot. Kailangan na nating umalis, ampersand quote. Ampersand quote, mag-isip ka, Rafael, ampersand quote, huling bulong ko sa kanya bago ko kinuha ang mop. Ampersand quote, ang oras mo ay naubos na. Kapag dumating si Isadora na may dalang ampersand apos, gamot ampersand apos, para sa iyo, siguraduhin mong alam mo kung para saan talaga ampersand apos, yun, ampersand quote. Mabilis kaming lumabas ni Beatriz, iniwan si Rafael na nakatulala at nanginginig sa gitna ng kanyang marangyang kama. Habang naglalakad kami sa hallway, nakita ko si Isadora na pababa ng elevator, suot ang kanyang itim na morning veil pero may hawak na pulang lipstick, handa nang mag-retouch. Yumuko ako at nagsimulang magmop ng sahig habang dumadaan siya. Hindi niya ako nilingon. Para sa kanya, isa lamang akong hamak na tagalinis na hindi dapat pag-aksayahan ang tingin. Nang makapasok kami sa fire exit, napasandal si Beatriz sa pader, humihingal. Ampersand quote, Diyos ko, Marisol. Papatayin mo ako sa kaba. Totoo ba ampersand apos, yung sinabi mo kay Rafael? Napapatayin siya ni na Don Emilio, ampersand quote. Ampersand quote, hindi ko alam, ampersand quote, sagot ko habang tinatanggal ang aking face mask, ang aking mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ampersand quote, pero sa isip ni Rafael, totoo na ampersand apos, yun. At ang takot ang siyang gagawa ng trabaho para sa atin. Panoorin mo, Beatriz. Sisirain nila ang isa ampersand apos, isa nang hindi ko man lang kailangang dumiin ang aking mga kamay, ampersand quote. Lumabas kami ng ospital habang lumulubog ang araw sa Manila Bay. Ang hangin ay amoy usok at lansa, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya na akong huminga. Ang aking paghihiganti ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay isang makinang unti-unti nang gumagalaw. Ngunit bago pa kami makarating sa sasakyan, isang itim na isdu ang humarang sa amin. Bumaba ang bintana, at ang mukha ni Don Emilio ang bumungad sa amin. Ampersand quote, saan ka pupunta, Marisol? Akala ko ba ay naglilinis ka ng atik? Walang takas sa pamilya Vergara, Marisol. Ang mga asong gala ay laging bumabalik sa kanilang amo para sa huling hapunan, ampersand quote. Ang boses ni Don Emilio ay malamig pa sa simoy ng gabi habang dahan-dahang bumababa ang bintana ng kanyang itim na tsi. Nakatitig siya sa akin ng maihalong pangungutya habang ako ay nakatayo pa rin sa aking uniforme ng janitress. Ang balde at mop ay tila naging mabigat na pasanin sa aking mga kamay. Sa tabi ko, naramdaman ko ang panginginig ni Beatriz. Ampersand quote, Don Emilio pasensya na po. Pinilit lang po niya ako. Sabi niya ay kailangan niyang makita ang ospital para maniwala, ampersand quote. Ampersand quote, tumahimik ka, Beatriz, ampersand quote, singhal ni Don Emilio. Ampersand quote, alam ko kung sino ang tapat at sino ang naglalaro sa dalawang panig. Pumasok kayo sa sasakyan. Gayon din ampersand quote. Ibinalik kami sa mansyon ng walang imikan. Ngunit hindi sa atik ang tuloy namin. Dinala ako ni Don Emilio sa bodega sa ilalim ng lupa, ang lugar kung saan itinatago ang mga lumang gamit at ang mga sikretong ayaw nilang mabunyag. Pagpasok namin, nandoon na si Isadora, nakaupo sa isang silya, hawak ang isang baso ng alak at may isang matalas na gunting sa kanyang mesa. Ampersand quote, Event Planner of the Year, tignan mo ang sarili mo ngayon, ampersand quote, sabi ni Isadora habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Ampersand quote, masyado kang naging kampante, Marisol. Akala mo ba ay hindi namin alam ang bawat hakbang mo? Inakala mo ba na ang isang tulad ni Beatriz ay kayang tumalikod sa amin para sa isang tulad mong wala ng halaga, ampersand quote. Lumingon ako kay Beatriz. Nakatayo siya sa likod ni Isadora, nakayuko, hindi makatingin sa akin. Doon ko naintindihan. Sa mundong ito, ang pera ay mas matimbang kaysa sa kahit anong katotohanan. Ampersand quote, ano pang hinihintay nyo? Ampersand quote, hamon ko, itinaas ko ang aking ulo kahit na ang puso ko ay nadudurog sa loob.
Ampersand quote, kung papatayin niyo ako, gawin niyo na. Pagod na ako sa mga laro niyo, ampersand quote. Ampersand quote, masyadong madali ang kamatayan, Marisol, ampersand quote, lumapit sa akin si Don Emilio at hinawakan ang aking mukha ng napakahigpit. Ampersand quote, bukas ang huling gabi ng lamay ni Rafael. Isang malaking event, hindi ba? Bilang asawa, ikaw ang bituin ng gabi. Pipirmahan mo ang huling dokumento sa harap ng mga abogado, at pagkatapos ang nanay Pilar mo ay malayang makakaalis ng bansa. Pero ikaw, may iwan ka rito. Habang buhay kang magsisilbi sa pamilyang ito bilang bayad sa lahat ng perwisyo mo, ampersand quote. Ampersand quote, at kung tumanggi ako, ampersand quote, tanong ko. Kinuha ni Isadora ang gunting sa mesa at dahan-dahang lumapit sa akin. Ampersand quote, kung tumanggi ka, Marisol, ang tindahan ni Nanay Pilar ay magiging abo bago sumikat ang araw. At ang huling makikita niya ay ang balita na ang kaisa-isa niyang anak ay nagpakamatay sa loob ng mansyong ito dahil sa sobrang guilt, ampersand quote. Inabot ni Isadora ang aking buhok, ang mahaba at itim na buhok na lagi nilang sinasabi na nagpapamukha sa aking isang ampersand apos, Vergara ampersand apos. Sa isang mabilis na galaw, ginupit niya ito ng walang habas. Ang mga hibla ng aking buhok ay dahan-dahang nalaglag sa maduming sahig ng bodega. Ampersand quote, ayan, ampersand quote, tawa ni Isadora habang pinapanood ang aking gupit-gupit na anyo. Ampersand quote, ngayon, mukha ka na talagang biktima. Mukha ka ng babaeng nawawala sa sariling bait dahil sa pagluluksa, ampersand quote. Iniwan nila akong mag-isa sa dilim ng bodega, nakakulong sa gitna ng mga alikabok at mga gamit na wala ng pakinabang. Sa loob ng ilang oras, umiyak ako. Umiyak ako para sa aking nanay, para sa aking sarili, at para sa mga pangarap kong ninakaw nila. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ng aking bulsa. Isang maliit na bagay na nakalimutan nilang kunin dahil sa sobrang kumpiyansa nila na wala na akong laban. Ang recorder. Pinindot ko ang ampersand apos, play ampersand apos. Ang boses ni Don Emilio at Isadora kanina ay malinaw na malinaw. Once the wake is over, your mother ampersand apos, a shop will burn, and you ampersand apos, dead ampersand apos, suicide ampersand apos, in prison. Bigla, ang lahat ng takot sa loob ko ay naglaho. Napalitan nito ng isang malamig at matalas na galit. Tumingin ako sa piraso ng salamin na nasa tabi ng mga basura. Nakita ko ang aking sarili, maikli ang buhok, madumi ang mukha, pero may apoy sa mga mata na hindi ko naramdaman kailanman. Ampersand quote, gusto niyo ng event, ampersand quote, bulong ko sa aking sarili habang pinupunasan ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Ampersand quote, ibibigay ko sa inyo ang pinakamalaking event sa kasaysayan ng mga Vergara. Isang event na hinding-hindi niyo malilimutan hanggang sa mabulok kayo sa impyerno, ampersand quote. Tumayo ako ng tuwid. Ang asekso ng aking pagtitimpi ay tuluyan ng kumalas. Wala na ang Marisol na dined. Ngayon, ang Marisol na deki-deki na ang haharap sa kanila. Ampersand quote, ikasampung kabanata pa lang ito, ampersand quote, sabi ko sa dilim. Ampersand quote, at sa huling kabanata, ako ang mananatiling nakatayo, ampersand quote. Ito ang huling gabi ng iyong kalayaan, Marisol. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali sa harap ng mga kamera, dahil isang pagkakamali mo lang, bangkay ang nanay mo bago matapos ang gabing ito, ampersand quote. Ang boses ni Don Emilio ay parang hatol ng kamatayan habang pinagmamasdan niya ako sa harap ng malaking salamin. Suot ko ang isang itim na designer dress na tila isang telang sumasakal sa aking lid. Ang aking maikling buhok na ginupit ni Isadora sa bodega ay maayos na naistilo para magmukhang ampersand apos. Distressed but elegant ampersand apos, ang perpektong anyo ng isang biyudang nagluluksa sa gitna ng eskandalo. Ampersand quote, naiintindihan ko, Don Emilio, ampersand quote, mahina kong sagot. Tumingin ako sa aking refleksyon. Wala na ang takot sa aking mga mata. Ang tanging nandoon ay isang malamig at walang hanggang puot na nakatago sa likod ng makapal na makeup. Pumasok si Isadora, suot ang isang mamahaling puting gown, isang mapanuyang pagpapakita na siya ang tunay na reyna sa likod ng tabing. Ampersand quote, everything is set, Don Emilio. Ang mga press ay nasa labas na.
Ang mga abogado ng insurance company ay nakahanda na rin. Pagkatapos niyang pumirma sa harap ng live stream, the funds will be released within 24 hours, quote. Lumapit sa akin si Isadora at dahan-dahang inayos ang aking veil. Quote, Don Apos, I'd be a fool, Marisol. Isang pirma lang at makakaalis ka na rito. Ang tanong na lang ay kung kanino siya kakampi sa huling sandali. Quote, mga kaibigan, mga kasama sa negosyo, at sa sambayan ng Pilipino na nanonood, quote, simula ni Don Emilio habang nakatayo sa podyum sa tabi ng kabaong. Quote, ngayong gabi, tatapusin na natin ang kabanatang ito ng pait. Ang aking manugang, si Marisol, ay maglalagda ng isang pahayag ng katotohanan at paglilipat ng kanyang mga ari-arian bilang tanda ng kanyang pagsisisi sa trahedyang ito, quote. Lumapit ang isang abogado na may hawak na folder. Inilapag ito sa mesa sa harap ko. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash, ang mga reporter ay mabilis na nagre-record ng bawat galaw ko. Ang buong bansa ay nakatitig sa aking mga kamay. Quote, pirmahan mo na, Marisol, quote, bulong ni Isadora sa aking likuran, ang kanyang boses ay puno ng pananabik sa perang makukuha niya. Kinuha ko ang panulat. Tumingin ako kay Don Emilio. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay, ng isang taong naniniwalang wala nang makakatalo sa kanya. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel. Ngunit sa halip na pirmahan ito, bigla akong tumigil. Quote, bago ko pirmahan ang dokumentong ito, quote, sabi ko, ang boses ko ay umalinggaw sa buong hall sa tulong ng mga mikropono. Quote, gusto ko munang pasalamatan ang pamilya Vergara. Dahil sa kanila, nalaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng Apos, sacrificial lamb Apos, quote. Natahimik ang buong paligid. Ang mga reporter ay tila tumigil sa paghinga. Quote, Marisol, anong ginagawa mo? Quote, madiing bulong ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay biglang namula sa galit. Quote, pirmahan mo na Apos, yan kung ayaw mong mamatay ang nanay mo ngayon din, quote. Tumingin ako ng diretsyo sa main camera ng pinakamalaking network sa bansa. Quote, gusto ko ring pasalamatan si Isadora Cruz. Ang abogado na hindi lang nag-ayos ng aking kasal, kundi nag-ayos din ng aking Apos, pagpatay Apos, sa pamamagitan ng pagpapalit ng inumin ni Rafael, quote. Isang malakas na singhap ang namayani sa buong hall. Nagsimulang magkagulo ang mga reporter. Quote, sinungaling, quote, sigaw ni Isadora, pilit na lumalapit sa akin pero hinarang siya ng mga bodyguard na inakala niyang tapat sa kanya, ngunit alam kong mga tauhan na ni Nanay Pilar na nagpanggap lang. Quote, at higit sa lahat, quote, patuloy ko, habang kinukuha ang recorder mula sa loob ng aking bulsa at inilalapit sa mikropono. Quote, gusto kong marinig niyo ang huling hiling ng ating minamahal na si Don Emilio, quote. Pinindot ko ang Apos, play Apos. Ang boses ni Don Emilio ay malinaw na umalinggaw, quote, once the wake is over, your mother Apos, a shop will burn, and you Apos, Apos, suicide Apos, in prison. Ang insurance money lang ang kailangan natin para mabayaran ang utang ni Rafael sa Macau, quote. Ang katahimikan sa hall ay naging nakakangilo. Ang mukha ni Don Emilio ay naging kulay abo. Ang mga bisitang kanina ay isinusumpa ako, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Quote, ngunit may isa pang sorpresa, quote, sabi ko, habang nakatingin sa itaas ng balcony. Quote, bakit hindi natin tanungin ang mismong Apos, patay Apos, kung ano ang nararamdaman niya, quote. Sa itaas ng balcony, lumabas si Rafael. Mukhang lasing, nanginginig, at hawak ang isang baril na nakaturo sa kanyang sariling ulo. Mukhang hindi siya nakinig sa payo ko sa ospital, tuluyan na siyang binuwag ng takot na itinanim ko sa kanyang isipan. Quote, pinagtaksulan niyo ako, quote, sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabaliw. Quote, Papa. Isadora. Sabi niyo ay ililigtas niyo ako. Pero gusto niyo rin akong mamatay para sa pera, quote. Ang live stream ay hindi na mapigilan.
Ang buong bansa ay nakasaksi sa pagbagsak ng mga Vergara. Tumingin ako kay Don Emilio at Isadora. Ang kanilang mga maskara ng dangal ay tuluyan ng nadurog. Ngayon, sila na ang mga hayop na nakakulong sa gitna ng liwanag ng katotohanan. Ampersand quote, ang event na ito, ampersand quote, sabi ko nang may malamig na ngiti, ampersand quote, ay tapos na. Ibagsak mo ang baril na ampersand apos, yan, Rafael. Huwag mong sirain ang lahat, ampersand quote. Ang sigaw ni Don Emilio ay umalinggaw sa buong Grand Hall, bumasag sa nakabibinging katahimikan ng mga bisitang tila naging mga estatwa sa gulat. Ngunit ang kanyang boses, na dati ay puno ng otoridad, ngayon ay nanginginig na sa takot. Hindi takot para sa buhay ng kanyang anak, kundi takot para sa kanyang pangalan na unti-unti nang nadudurog sa harap ng milyon-milyong taong nanonood ng livestream. Nakatayo si Rafael sa balcony, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng luhang dulot ng puot at pagkabaliw. Ang baril na hawak niya ay nakaturo sa kanyang sariling ulo, habang ang kabilang kamay niya ay nakakapit sa riles. Ampersand quote, sirain ang lahat, ampersand quote, tawa ni Rafael, isang tawang puno ng pait. Ampersand quote, ano pa ba ang ititira ko, Papa? Patay na ako sa lahat ng records. Pinatay niyo ako para sa pera. Sabi niyo, si Marisol lang ang kailangang mawala, pero narinig ko kayo ni Isadora. Plano niyo rin akong ituloy kapag nakuha niyo na ang insurance, ampersand quote. Ampersand quote, Rafael, honey, listen to me, ampersand quote, sumigaw si Isadora, pilit na pinapakalma ang boses habang dahan-dahang umaatras patungo sa gilid, naghahanap ng labasan. Ampersand quote, nalilito ka lang. Marisol drugged you again, she's manipulating you. I love you, remember, ampersand quote. Ampersand quote, love, ampersand quote, dumura si Rafael sa direksyon ni Isadora. Ampersand quote, you don't ampersand apos, they love anyone but yourself, Isadora. Ikaw ang naglagay ng tableta sa baso ni Marisol, pero ako ang uminom. At ngayon, gusto mo akong mabulok sa atik habang nagpapakasasa kayo sa pera ko. Hindi ako papayag, ampersand quote. Humakbang ako pasulong, gitna ng gulo, gitna ng mga kamera na hindi tumitigil sa pag-flash. Tumingin ako kay Rafael, pagkatapos ay kay Don Emilio. Ang aking mukha ay kalmado, tila isang lawa sa gitna ng bagyo. Ampersand quote, ang ganda ng senaryong ito, hindi ba, ampersand quote, ang boses ko ay malinaw na narinig sa buong hall dahil sa lapel mic na suot ko pa rin. Ampersand quote, Don Emilio, Isadora, akala niyo ba ay ganoon lang kadaling burahin ang isang tao? Akala niyo ba ang buhay ay parang event na pwede niyong iscript mula simula hanggang wakas, ampersand quote. Ampersand quote, tumahimik ka, Marisol, ampersand quote, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Ampersand quote, security. Kunin ang babaeng iyan. Itapon siya sa labas, ampersand quote. Ngunit walang gumalaw sa mga security guard. Sa halip, ang mga lalaking suot ang uniforme ng Vergara Estate ay tumayo ng tuwid at hinarangan ang mga pinto. Sila ang mga tauhan na binayaran ko gamit ang huling pera ng aking kumpanya bago nila ito nakamkam, mga taong tapat sa akin dahil alam nila ang katotohanan. Ampersand quote, walang aalis dito, ampersand quote, sabi ko nang may malamig na ngiti. Ampersand quote, dahil ang tunay na bisita ay kararating lang, ampersand quote. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng hall ay bumukas ng marahas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, pinamumunuan ng isang opisyal na may hawak na warrant. Kasunod nila ay si Beatriz, na may hawak na isang itim na folder. Ampersand quote, Don Emilio Vergara, Isadora Cruz, you are under arrest for conspiracy to commit murder, insurance fraud, and falsification of public documents, ampersand quote, deklarasyon ng pulis. Ampersand quote, this is ridiculous, ampersand quote, sigaw ni Isadora, ang kanyang boses ay naging matinis sa desperasyon. Ampersand quote, I am a lawyer. Wala kayong ebidensya. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng baliw na babaeng iyan, ampersand quote. Ampersand quote, wala kaming ebidensya, ampersand quote, lumapit si Beatriz at ibinigay ang folder sa pulis habang nakatingin ng matalim kay Isadora. Ampersand quote, nandito ang lahat, Isadora. Ang mga original na kontrata na pinalitan nyo ng pirma ni Marisol. Ang mga records ng bank transfers nyo sa Macau.
At ang pinakaimportante ang tunay na laboratory results ni Rafael na sinubukan mong itago, ampersand quote. Tumingin si Beatrice sa akin at tumango. Ampersand quote, tapos na ang pagtatago ko sa likod mo, Isadora. Sabi mo ay gagawin mo akong reyna, pero ang totoo, gagawin mo lang akong bilanggo para sa mga kasalanan mo. Marisol showed me the truth, ampersand quote. Napaupo si Don Emilio sa kanyang silya, ang kanyang matatag na anyo ay biglang Marisol! Anong masasabi mo sa sambayan ng Pilipino? Ampersand quote. Ampersand quote, totoo bang pinlano mo ito simula pa lang? Ampersand quote. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kamera, ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ampersand quote, ang masasabi ko lang huwag niyong maliitin ang isang babaeng wala nang mawawala. Dahil kapag ang isang pusong dinurog ay natutong bumangon, wala nang pader ang hindi niya kayang itumba, ampersand quote. Naglakad ako palabas ng mansyon, hindi lumingon sa kabaong, hindi lumingon sa karangyaan na naging bilangguan ko. Sa labas, naghihintay si Nanay Pilar. Patakbo siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ampersand quote, anak malaya ka na, ampersand quote, suway ni Nanay Pilar habang umiiyak. Ampersand quote, opo, ampersand quote, bulong ko habang nakatingin sa langit ng Maynila. Ampersand quote, malaya na ako, ampersand quote. Ang gabi ay madilim, pero sa unang pagkakataon, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang blankong canvas kung saan isusulat ko ang susunod na kabanata ng aking buhay, isang buhay na ako na ang maihawak ng panulat. Hindi lahat ng sugat ay peklat ang iniiwan, ang iba ay nagiging pakpak para muli kang makalipad, ampersand quote. Iyan ang mga salitang nakasulat sa maliit na frame sa ibabaw ng aking bagong desk. Isang taon na ang lumipas simula nang gumuho ang tore ng mga kasinungalingan ng mga Vergara. Ngayon, wala na ang madilim na attic, wala na ang amoy ng Clorox at alikabok, at wala na ang mabigat na kadena ng apelyidong kailanman ay hindi naging akin. Nandito ako sa aking bagong opisina, isang maliit pero maliwanag na studio sa tapat ng isang parke. Ang pangalan sa pinto, The Vera Hope Events. Hindi na ako nag-o-organize ng mga marangyang kasal para sa mga makapangyarihang pamilya. Ngayon, ang aking mga kliyente ay ang mga taong tulad ko, mga survivor, mga taong nagsisimula muli, at mga pusong nahanap ang tunay na pag-ibig sa gitna ng hirap. Ampersand quote, Dinas Marisol, handa na po ang lahat para sa charity wedding mamaya sa simbahan, ampersand quote, tawag ni Beatrice mula sa pintuan. Tumingin ako sa kanya at mumiti. Hindi ko siya tuluyang kinalimutan, pero hindi ko rin siya tuluyang pinatawad sa paraang inaasahan niya. Binigyan ko siya ng trabaho bilang assistant, pero kailangan niyang dumaan sa mahabang proseso ng pagpapatunay na karapat-dapat siya sa tiwala ko. Ngayon, mas masipag siya at mas tapat, dahil alam niya ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa maling desisyon. Ampersand quote, salamat, Beatrice. Pakisabi kay Nanay Pilar na ihanda na ang mga bulaklak. Gusto ko, ang pinakamagagandang rosas ang hawak ng bride natin ngayon, ampersand quote, sagot ko habang inaayos ang aking maikli pero makintab na buhok. Ang balita tungkol sa mga Vergara. Si Don Emilio at Isadora ay nabulok na sa loob ng kulungan. Ayon sa mga balita, wala nang dumadalaw sa kanila. Ang kanilang yaman ay nakumpiska ng gobyerno at ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at kahihiyan. Si Rafael naman ay dinala sa isang rehabilitation center sa ibang bansa, isang lalaking nawala ang sarili dahil sa takot at kahinaan. Minsan, kapag nananalamin ako, hindi ko na nakikita ang babaeng umiiyak sa bodega. Nakikita ko ang isang babaeng may matatag na tingin. Ang bawat linyang idinrowing ng pait sa aking mukha ay naging marka ng aking tagumpay. Ampersand quote, anak halika na. Baka mahuli tayo sa seremonya, ampersand quote. Tawag ni Nanay Pilar habang pumapasok sa silid, bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang sampagita. Ang kanyang tindahan ay mas lumaki na ngayon at siya ang kaisa-isang supplier ng lahat ng event ko. Ampersand quote, opo, nay. Susunod na ako, ampersand quote, sagot ko. Bago ako lumabas, tumigil muna ako sa harap ng bintana. Pinanood ko ang mga ibon na malayang lumilipad sa langit ng Maynila. Naisip ko, ang intuition o ang tinatawag nating ampersand quote, kutob ampersand quote, ay hindi lang pala isang babala ng panganib. Ito rin ay isang liwanag na gagabay sa iyo,
kapag ang lahat ng tao sa paligid mo ay sinusubukan kang iligaw. Natutunan ko na ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa titulo o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumingin sa salamin ng walang bahid ng pagsisisi, at ang lakas na tumayo para sa katotohanan, kahit ang buong mundo ay nakatalikod sa iyo. Naglakad ako palabas ng opisina, kasama si Nanay Pilar. Ang bawat hakbang ko sa semento ay matatag. Wala na ang kaba, wala na ang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kabanata, laging may naghihintay na bagong umaga, isang umagang ako na ang maihawak ng sikat ng araw. Ako si Marisol de Vera. At ang aking kwento ay hindi natapos sa trahedya. Ito ay nagsimula pa lamang sa aking paglaya.